Sa pagtigil ng mundo dahil sa pandemya, tumahimik ang mga kalsadang minsay pinagharian ng mga jeepney. Umpisa lang ng COVID, hindi na nga kami nakakaupa ng bahay. Buong araw, basta dito lang po yung mga bata. Opo, dito po. Paggabi, Yun nga dito pong anak, din. yun nga pong anak ko, hindi na naranasan gumapang. Dahil po sa wala kaming financial na perang pambili, napipilitan po ako na once a week ko na lang siyang balitan. Dahil po sa hirap ng buhay. Unti-unting nakakabalik pasada ang ilan sa kanila, pero may mga jeepney driver na naghihintay pa rin. Kukumustahin namin ang ilan sa kanila para malaman ang kanilang naging kalagayan at sitwasyon sa kasalukuyan. Dati, mga pasahero ang pumapara sa mga jeepney driver. Pero ngayon, mga jeepney driver na ang pumapara para humingi ng ayuda. Alas 5 ng umaga, 15 manok na ang nalinisan ni Mario Balmes, 40 taong gulang. Dati, isang jeepney ang pinagkakaabalahan niyang linisin ng ganitong oras. Pero nang magsimulang kumalat ang COVID-19, natigil ang pasada ni Mario at namasukan muna siya bilang tagalinis ng karne ng manok sa Trabaho Market sa Sampaloc, Manila. Doon naman po sumapit lang yung kalbaryo, yung pagpasok ng pandemya. Wala ka talagang tatakbuhan kasi kaming mga driver, nasanay kami. Almost 20 years ako nagmamaneho. Yun yung hanap buhay ko talaga. Wala naman tatanggap sa'yo magtrabaho kasi nga wala namang kaukulang pinag-aralan. Matapos ang 4 na oras na paglilinis, niligpit na ni Mario ang kanyang mga gamit. Ang kita niya ngayong araw, 150 pesos para sa mahigit 30 manok na nalinisan. Bukod sa arawang sahod, binibigyan din siya ng kanyang amo ng ulam at karne. Isang kanto lang ang nilalakad ni Mario pauwi sa kanyang pamilya. Dito ko nalaman na ang pinapasada niyang jeep na puno ng pasahero noon, nagsisilbing bahay ng kanyang pamilya ngayon. Bago makapaghanda ng agahan, kailangan munang lumipat ni na Mario ng pwesto. Palipat-lipat po kami ng lugar kung saan kami po pwedeng makisuyo magluto. Kasi yung iba minsan, siyempre uling yung ginagamit namin, mausok. Bibe, ano? Marami sa mga jeep na pinayagan ng mamasada, ganito na ang itsura. May mga plastic dividers para sa pagitan ng mga pasahero, makasunod sila sa health protocols. Gusto mang gawin ito ni Mang Mario, hindi niya ito magagawa. Hanggang ngayon kasi, siya at kanyang pamilya dito pa rin sa jeep na dati niyang pinapasada sila nakatira. Ang problema kasi, wala na silang pambayad na pang-upa. Nung ECQ, hindi na kayo nakapasada. Hindi na po, tapos wala nang pambayad sa Nakakabiyahe pa po kami kalahati hanggang alas 10. Tapos bigla pong nag-lockdown. Siyempre Wala wala na. Wala po. Dito na po kami, ganito na yung sitwasyon namin. Paano to umuulan? Ganito lang po, kapag hindi pa po malakas, ano po, ganyan lang. Pero pag Dito malakas na po, yan kami sa loob. Mag-aanap po sana kami panibagong bahay. Kaso wala naman ho tayong sapat na pera para ibang ano sa kanila na pampuhunan na down payment ng bahay. Saan ho kayo natutulog? Dito po, sa gitna pong ito, Dito na ho kayo. kumakain Lahat, po, natutulog, lahat na po yan. Sinet up ko na nga po yung mga kagaya nito, lagayan ng tubig. Saan kayo gumagamit ng CR?
Kami pong mag-asawa, pag ganitong maaraw, tumatakbo po kami sa gasolinahan. Nakikiusap po kami doon. Pero pag doon po kayo inabot sa time na sarado na rin sila, dito na rin po kami. Opo. Sa loob na rin ng jeep. Opo. Pagdating sa bagong paradahan, sinindihan na ni Mario at Sarah ang apoy sa kanilang kalan. Kaya nga po nagpapalipat-lipat kami ng pwesto pag yung wala nang lugar na hindi nagagalit yung tao, doon kami. Kanina pa, hindi pa kami kumakain. Kailangan namin tiisin to eh, wala kami magagawa. Inuna ko to kasi aalmusalin nila. Pag sinalang ko yung pagkain namin mamaya, diretso na yun, hanggang gabi na yun. Bago pa uminit ang mantika, nangyari ang kinatatakutan ni Mario. May paparating na truck ng lokal na pamahalaan ng Maynila na naninita ng mga sasakyang nakaparada sa kalsadang ito. Umiikot po muna para padaanin muna namin sila. Tapos, Yun, babalik po ulit kami dito. Kasama na po yun sa sa kabanan dibdib ko. Pag natowing, hahatakin kami doon kasama sila. Eh, tapos wala rin naman kami po pwedeng ipantubos ka agad. Kaya nga po sabi ko nga sa inyo, palitan kami ng asawa ko na gising eh. Kailangan gising siya, tulog ako. Matapos palipasin ng truck, balik sa pagluluto si Mario. Magtatanghali na, hindi pa rin kumakain ang kanilang dalawang anak. Sa higit kalahating taon nilang pagtira sa loob ng jeep, araw-araw daw nag-aalala si Mario para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. buong araw, basta dito lang po yung mga bata. Opo, dito po. Yung nga pong anak ko, hindi na naranasan gumapag. Hindi na po siya matuto gumapag. Diretso na upo pag napa niya. Ngayon medyo swerte dahil kahit pa paano na pahiram kami ng mga kapwa ko driver ng ganyan na electric pa na disposable. Pero nung una po, ma'am, sa sobrang lamok yan, halos di ako natutulog sa gabi. Nagkakasakit din ba sila? Hindi nga po, pasalamat po ako. Hindi po inaabot kung meron man po, sinat lang. Sa ngayon, hindi naka-enroll ang panganay nilang si Krisha dahil hindi pa rin naasikaso ang mga kailangang requirement. Dapat grade 1 na siya, tama? Hindi ma'am, kinder pa rin po siya ma'am. Kinder. Kasi ma'am, palipat-lipat nga po ako ng lugar ma'am. So ngayon mo dahil nasa jeep kayo, hindi daw kayo residente. Opo. Kaya hindi kayo binibigyan ng Barangay certificate. barangay certificate. Opo. Dahil din doon, hindi niyo ma-enroll yung bata. Ito rin daw ang rason kung bakit hindi rin sila nakatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program o SAP. Yung sap-sap ma'am na sinasabi, hindi ho kami nakatikim yan ma'am. Kahit pisong duling hindi ho kami nakatikim. Yung SAP, Wala po ma'am. Hanggang sa bigas-bigas, kaulam lang naman meron kami. so mahirap na nung nawala na yung mga ayuda. Ay, wala na po. Talagang sobra na. 4 days and 4 nights na total lockdown ng Sampaloc. Yun po ang talagang pinakamahigpit na hindi ka pwedeng lumabas na sasakyan kasi uhulihin ka. Kung maaari, ayaw ko kasi balikan, nakakaano. Sabi nga nila, parang hindi kami naghihirap lang. Patawa-tawa lang, pero hindi lang nila alam yung nararamdaman namin. Sila masarap. May bahay silang inuwian. Kung tutuusin, simula July 3 ay pwede na sanang mamasada si Mario matapos payagan bumiyahe ang kanilang ruta. Pero dahil wala pang pera para makaupa ng bahay, tiis-tiis daw muna sila. Bakit mahirap bumangon? Sa ngayon po kasi hindi pa naman talaga normal yung kaya mahirap pa rin bumangon hindi pa normal yung buhay eh. Kagaya po sa aming mga driver, hindi pa rin naman kumpleto yung mga passenger na sumasakay sa amin. Kung ngayon, kumikita na lang kami ng 200, 250.
sa dating 500, 400. Kung kumita lang kayo ngayon ng 250, 200, gagastusin nyo lang ngayong maghapon, tsaka bukas ng maghapon, tipid na tipid pa yun. Sa kabila ng kalbaryong pinagdaraanan ni na Mario, umaasa siyang malalampasan din nila ito. Hanggang kailan yung kakayanin? Siguro maaaring susuko ako dito pagka nakahiga na lang ako. Kumikita pa ng konti, ilaban pa rin. Malay mo, someday, swertehin naman ng konti. Hindi naman siguro habang panahon na lang kami na dito sa kalsada. May pagkakataon din naman siguro na makakapasok ulit ako ng pintuan ng bahay. Pag kayo po humihingi, tapos pumapara, may nagbibigay po ba? Ma'am, meron din naman po nagbibigay kasi di naman kami namimilit eh. Dati, mga pasahero ang pumapara sa mga jeepney driver. Pero ngayon, mga jeepney driver na ang pumapara para humingi ng ayuda. Hindi pa rin kasi pinapayagang bumiyahe ang ruta ng grupo ni na Jack dito sa Quezon City. Tinantay po namin yung manggagaling sa LTFRB na QR code. Kasi yun ang pinagbabasihan lang namin eh. Pag meron na silang inilabas na QR code sa bawat isang jeep, saka lang po kami magkakaroon ng biyahe rito o pasada. Pag kayo po humihingi, tapos pumapara ng mga magbibigay ng tulong, may nagbibigay po ba? Ma'am, meron din naman po nagbibigay kasi di naman kami namimilit eh. Lahat po ng binibigay, iniipon nyo po? At pagdating po ng hapon, hinahati-hati po namin kung ilan po kaming nangihingi dito. Kung ang mga tsuper sa CP Garcia hindi pa nakakabiyahe, maswerte naman daw si Mang Bert Lanario, 59 na taong gulang, na pinayagan na silang makabiyahe sa ruta nilang balik-balik Espanya. Ang problema, 3 beses lang sa isang linggo ang biyahe ni Mang Bert. Hinati kasi sa 2 grupo ang biyahe sa ruta para lahat ng tsuper ay makabiyahe. Masaya po na magkakaroon ng biyahe. Kaya lang po, sa looban po ng isang linggo, maswerte na po yung 3 araw kami nakakalabas. Kaya ang dating 700 pisong kita ni Mang Bert araw-araw, 150 pesos na lang daw ngayon. Nung walang COVID po, nakaka 700 naman po. Andun na po yung sa pagkain, budget sa pagkain, at saka may pinatabi na pangbayad sa bahay. Sa isang araw po, ma'am, maswerte na yung maka 150 ka. Hindi raw siya pwedeng tumigil sa pagkayod. Ang kanyang asawa kasi may malubhang sakit. March 26, 2019, nang ma-diagnose na may stage 2 colon cancer si Marisa, 46 na taong gulang. Kailangan niyang sumailalim sa 8 chemotherapy session. Pero dahil sa pandemic, natigil ang gamutan ni Marisa. Problemado po ako sa financial na pamumuhay namin. Kasi ako lang po ang naghahanap buhay. Ang chemotherapy po niya is 8 cycle. Ngayon po may natitira pang 1 cycle kasi inabutan po kami ng lockdown sa PGH. Ang PhilHealth po ang nagpipinance gano'n. Pero yung monthly na po na bago siya makimo ulit nung last, yung tumatakbo pong monthly ay kailangan mabayaran. Bukod sa mga gamot at monthly contribution sa PhilHealth,
Kailangan din ng colostomy bag ni Marisa 2 beses sa isang linggo. Ang isang set ng bag nagkakahalaga ng mahigit 200 pesos. Every 2 weeks po, pinapalitan ko po yung kanyang bag dahil ano po yun disposable. So kailangan po malinis siya, twice a week napapalitan. Pero dahil kapos, madalas daw ay 1 beses sa isang linggo lang mapalitan ang colostomy bag ni Marisa. Dahil po sa wala kaming financial na perang pambili, napipilitan po ako na once a week ko na lang siyang balitan. Dahil po sa hirap ng buhay. Yung umpisa na ng COVID, kasi yung asawa ko wala ng trabaho, anim na buwan, gano'n. Tapos ngayon wala namang kita sa jeep. Ang hirap ng Hindi na nga kami nakakaupa ng bahay. Ang hirap po, sobrang hirap. Nakatanggap naman daw ng 16,000 pesos na ayuda ang pamilya ni Mang Bert mula sa SAC. Pinagkasya nila ito ng 3 buwan, kaya unti-unti ring naubos. Sa ngayon, tanging 400 pesos na kinikita sa isang linggo ang pinagkakasya ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng 15 oras na pamamasada, kumita si Mang Bert ng 150 pesos. Agad naman niya itong binili ng colostomy bag na kailangan ni Marisa. Malaki raw ang epekto sa ekonomiya ng tigil pasada ng mga jeepney driver. Malaki ang multiplier effect ng transportation. Halimbawa, ang isang jeepney sa isang pasada niya, kung 20 ang kanyang kinakarga, 20 ang mga pasahero na nawawalan ng trabaho kung hindi pumapasada ang ating mga jeepney. Hindi lang ito sa sektor ng transportation o ng mga tsuper, kundi sa sektor ng mga mamamayang naghahanap buhay. Kaya ang isang jeep na mawala sa kalye, mahigit 20 ang kanilang naaapektuhan at nawawalan din ng hanap buhay. When we prepared for the resumption of public transport on June 1, in consultation with the DOTR, we followed 2 principles. Ang unang policy po, yung calibrated and gradual opening of public transport. Nung nag-umpisa po tayo magbukas ng public transport, June 1, hindi po kaagad lahatan. The second policy is the policy of hierarchy of modes of public transport. Maalala nyo na because of the challenge of the reduced capacity on account of social distancing, minabuti po natin na mauuna yung mode na makakabiyahe ng mas marami. Mahalaga rin daw matugunan ang pangangailangan ng kanilang sektor, lalo na ang mga driver, na kabilang sa poorest of the poor. Ang transport workers natin, sila yung talagang mga mahihirap, maliit ang kinikita, sila yung kung ano ang kinikita nila, yun din ang kanilang ginagasto sa kanilang pagkain. Kaya mahalaga, pagka nag-isip tayo na paano ba makakatulong ang pamahalaan, unahin natin yung talagang walang kinikita sa mga panahon na ito ngayon. Kasama na dyan ang ating mga kaibigang tsuper. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may ilang programa sila para sa mga jeepney driver. Ang DSWD ay nagpapatupad naman ng ibang programa kagaya ng Sustainable Livelihood Program, wherein batay doon sa assessment na isasagawa ng ating mga workers, titignan kung ang mga beneficiaries ba ito o mga pamilya na ito ay maaring mag-qualify doon sa tinatawag nating micro-enterprise development training. Gayun din po, meron din naman tayong assistance to individuals in crisis situation na maaari rin pong ma-avail ng ating mga kababayan na may mga urgent na medical or financial or educational assistance. Inilapit namin sa Manila Department of Social Welfare ang kalagayan ni Mang Mario at ni Mang Bert. Nangako ang MDSWD na sasagutin ang 2 buwang upa ni Mang Mario. Tutulungan din sila para makapagpatuloy sa pag-aaral si Krishna. Samantala, binigyan naman ng financial assistance si Mang Bert at Marisa. Nagkaroon na rin ng PWD ID si Marisa. Nakatanggap din sila ng grocery packs mula sa LGU.
Ma'am, sa pangkalahatan, ano ang programa ng city government doon sa mga displaced na mga jeepney driver? Basta kami, merong material assistance o kaya financial aid. Palagi din silang pinapauna ni Mayor. Kaya si tatay, hindi siya nakakakuha. Kasi nga, palipat-lipat sila ng lugar. Hindi sila nalilisan ng barangay nila. Yung city, hindi talaga nagpabaya. Kung ano man meron kami, as much as possible, kung gaano karami maabot namin, ay inaabot po ng City of Manila. Sa ngayon, hindi pa pwedeng bumiyahe ng regular ang lahat ng jeepney driver dahil na rin sa banta ng COVID-19. Kaya sina Mang Mario at Mang Bert gumagawa muna ng sariling diskarte para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ngayon, hindi pa pwedeng bumiyahe ng regular ang lahat ng jeepney driver dahil na rin sa banta ng COVID-19. Kaya sina Mang Mario at Mang Bert gumagawa muna ng sariling diskarte para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung sila ang tatanungin, tulungan lang daw silang makabangon at bigyan ng suporta para masigurong ligtas ang kanilang magiging biyahe. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.